Ang mga agila ay nagtitipon. Magandang umaga, ngayon ay Sabado at kami ay nasa ilalim ng malaking pag-asa para sa darating na serbisyo sa katapusan ng linggo mula sa Branham Tabernacle. Ang tinig ng Diyos na nagsasalita sa pamagitan ng kanyang ikapitong anghel na mensahero ay muling isa sa himpapawid sa mundo. Nagsasalita mula sa mga satellite sa pamagitan ng mga wire, sa mga alon ng radio, at mula sa mga microchip, mobile phone, computer, at agapo tablet. Sa mga gubat sa ilalim ng mga puno, sa mga kubo ng putik, mga tahanan, mga simbahan, at saan man naroon ang isang bahagi ng binhi ni Abraham, sila ay makikinig. Ngayon, narito ang sulat ng ating kapatid na si Joseph Branham, ang itinalagang lingkod ng Diyos mula sa Jeffersonville, Indiana. Minamahal na ginang Hesus Kristo, ano ang gagawin ngayong linggo para sa nobya ni Hesus Kristo? Ano ang lahat ng ihayag ng banal na Espiritu sa atin? Perpektong pagsasakatuparan, ngayon ay lubos nating nauunawaan sa pamagitan ng Apokalipsis ang katapat na uri na inahambing sa uri at sangkap na may anino. Si Jesus ang tunay na tinapay ng buhay. Siya ang kabuuan nito. Siya ay isang Diyos. Siya ay Hebrew 13:8. Siya ang ako. Si Kristo sa pamagitan ng pagpapakita sa laman at pagbuhos ng kanyang sariling dugo ay nag-aalis ng ating mga kasalanan minsan at magpakailanman sa pamagitan ng pag-aalay ng kanyang sarili. Kaya't ginawa na niya tayong ganap. Ang kanyang buhay ay nasa atin. Nilinis tayo ng kanyang dugo. Puspos tayo ng kanyang espiritu. Pinagaling tayo ng kanyang mga kaguhitan. Ang kanyang salita ay nasa ating puso at bibig. Ito ay si Kristo sa ating buhay at wala nang iba pa dahil ang lahat ng bagay ng ating buhay ay nawawala sa kawalang halaga maliban sa Kanya at sa Kanyang salita. Ang ating puso ay mapupuno ng kagalakan habang sinasabi niya sa atin na sa pamagitan ng kanyang banal na utos, alam niya ng insakto kung sino ang kanyang magiging nobya. Kung paano niya tayo pinili, tinawag niya tayo, namatay siya para sa atin. Binayaran niya ang halaga para sa ating at tayo ay sa kanya at siya lamang. Siya ay nagsasalita at tayo ay sumusunod sapagkat ito ay ating kaluguran. Tayo ay nag-iisang pag-aari niya at wala siyang iba kundi tayo. Siya ang ating hari na manghari at tayo ang kanyang kaharian. Tayo ay kanyang walang hanggang pag-aari. Palalakasin niya tayo at liliwanagan tayo sa pamagitan ng kanyang tinig na salita. Malinaw niyang ipapaliwanag at ihayag na siya ang pinto ng mga tupa. Siya ay parihong Alpha at Omega. Siya ang Ama, siya ang Anak, at siya ang Banal na Espiritu. Siya ay isa at tayo ay isa sa Kanya at sa Kanya. Tuturuan niya tayo ng pagtitiis tulad ng ginawa niya kay Abraham sa pagpapaliwanag kung paano tayo dapat matyagang maghintay at magtiis kung nais nating makamtam ang anumang pangako. Malinaw niyang ipapakita sa atin ang mismong araw na ating kinabubuhayan kung paano ang ekonomikal na hakbang ay magiging napakalakas sa politika at maglalagay ng presyur sa gobyerno para sa lahat ng sumama sa kanya sa pamagitan ng pagsunod sa mga prinsipyong pinagtibay ng batas upang walang mga tao na makakilala bilang mga simbahan maliban kung direkta o hindi direktang denominasyon ng kanilang konseho. Ihayag niya kung ilan ang sasama. Iniisip na naglilingkod sila sa Diyos sa balangkas ng organisasyon. Ngunit sinasabi niya sa atin, huwag kang matakot sapagkat ang nobya ay hindi malilinlang. Tayo ay mananatili sa kanyang salita, sa kanyang tinig.
Napakalaking pangpatibay loob ng marinig. Siya na nagsasabi sa atin, manatili ng mahigpit, magtiyaga, huwag kailanmang sumuko, ngunit isuot ang buong baluti ng Diyos. Bawat sandata, bawat regalo na ibinigay ko sa iyo ay magagamit namin. Huwag kang panghinaan ng loob, mahal. Patuloy ka lamang na tumingin sa unahan ng may kagalakan dahil ikaw ay mapuputungan ko, ang iyong hari na mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, ang iyong asawa. Ikaw ang aking tunay na iglesia, ang mismong templo ng Diyos sa pamagitan ng ating Espiritu Santo na naninirahan sa loob mo. Kayo ay magiging mga haligi sa bagong templo. Ang mismong pundasyon na hahawak sa sobrang istruktura. Ilalagay ko kayo bilang mga mananagumpay kasama ng mga apostol at mga propita sapagkat binigyan ko kayo ng kapahayagan ng aking salita, ng aking sarili. Malinaw niyang ihayag sa atin na ang ating mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay ng kanyang kordero bago ang pagkatatag ng mundo. Kung gayon, tayo ay haharap sa kanyang trono araw at gabi upang paglingkuran siya sa kanyang templo. Tayo ang espesyal na pangangalaga ng Panginoon. Tayo ay kanyang nobya. Magkakaroon tayo ng bagong pangalan sa pamagitan ng pagdadala ng kanyang pangalan. Ito ang magiging pangalan na ibibigay sa atin kapag dinala niya tayo sa kanyang sarili. Tayo ay magiging kanyang ginang Hesus Kristo. Ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa Diyos, mula sa langit, isang nobya na pinamulitian para sa kanyang asawa. Wala nang kamatayan, kalungkutan, o pag-iyak at hindi na magkakaroon pa ng kirot dahil ang mga dating bagay ay lumipas na. Lahat ng magagandang pangako ng Diyos ay matutupad. Ang pagbabago ay makukumplito. Ang kordero at ang kanyang nobya ay mananatili magpakailanman sa lahat ng kasakdalan ng Diyos. Minamahal na ginang Hesus Kristo, pangarap mo ito. Ito ay magiging mas kahanga-hanga kaysa maaari mong isip. Inaanyayahan ko ang lahat na sumama sa amin ngayong linggo sa 12:00 ng tanghali, oras ng Jeffersonville, habang ang ating asawa, si Hesus Kristo, ay nagsasalita sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang ikapitong anghel na mensahero at sinasabi sa atin ang lahat ng mga bagay na ito. Brother Joseph Branham. Minsay, ang kapanahunan ng Iglesia ng Philadelphia, 60-1210. Mag-sign up sa mga notification sa WhatsApp ng direkta mula sa Branham Tabernacle sa www.branham.org/in/sign-up. Pindutin ang like button, subscribe at pindutin ang bell para hindi ka makaligtaan ng isa pang broadcast. Hanggang sa susunod, pagpalain kayo ng Diyos at Shalom.